Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janel, ang ambisyosang YouTuber dito sa Turkey. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ngayon ang OFW ako at OTW siya. Ano yun? So guys, medyo matagal-tagal din akong hindi nakagawa ng real talk dito sa video. Usually yung mga daily ang ginagawa ko. Ngayon, pag-uusapan natin yung OFW ako, Overseas Filipino Workers, at siya naman ay Overseas Turkish Worker. So, anong pinag-iba namin at ano ang mga gawain namin? So, nag-abroad ako at naging OFW sa ibang bansa. Unang-una sa Saudi Arabia, tapos nagpunta ako ng Turkey. So, OFW rin ang tawag dito sa akin. Kahit na wala akong mga OEC, hindi ako registered sa UWA sa Pilipinas, OFW pa rin. So, nakapag-asawa ako ng Turko. So, siya ay OTW, Overseas Turkish Worker. Sa mga Pilipino po, usually po nasa Middle East, dito at sa ibang bansa. Sa panahon ngayon, dahil medyo nag-down na talaga ang ekonomiya ng Turkey, so, kalimitan po sa mga Turkong lalaki ay nag-a-abroad din, nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa Europe, sa Middle East, at yung mga bansang malapit dito sa Turkey. So, ang dami pong mga katulad naming Pilipino dito sa Turkey na nakapag-asawa ng ganun, na ang mga Pinay ay nandito sa Turkey, nag-aalaga ng mga anak, nagtatrabaho dito, at ang mga asawa nila ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Dito kasi sa Turkey, hindi po common ang mga babae na nag-a-abroad at ang mga lalaki ang naiiwanan na mag-alaga ng kanilang mga anak. Very, very seldom po yan. 1 in 100,000. Kasi ang mga nanay po talaga ang iniiwanan at nag-aalaga ng mga anak dito hanggang paglaki. At ang mga lalaki po ang nagtatrabaho abroad at dito rin sa local Turkish area along Turkey. Ano ang OTW? Ang OTW po ay ang mga Turkong nagtatrabaho sa ibang bansa. Lumalabas sila sa bansang Turkey at nagtatrabaho sila sa Middle East, sa Europe. Kasi po, dahil mababa na po talaga ang ekonomiya ng Turkey at talagang mahirap na maghanap ng trabaho dito at mas mataas po ang pasahod sa abroad kaysa dito sa magtatrabaho ka sa local dito sa Turkey. So, ang mga usually na nakapag-asawa ng mga OTW na mga Pilipino ay yung mga nasa Middle East din, sa Europe at around Turkey na mga bansa. Ganito, nagkakakilala sila sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Dubai, sa Qatar, sa Libya, sa Syria, sa Algeria, kung saang bansa man dyan. Kasi yung mga asawa nila ay nagtatrabaho usually sa mga construction company, mga engineer doon, mga sa airport, sa mga tourism. Marami po tayong mga kababayan dito na nakapag-asawa ng mga seaman na Turko ang tinatawag sa atin. So, nasa barko, nasa yate, nasa cruise sila, nagkakakilala, nag-aasawa sila, at ang babae po ay dito sa Turkey at ang mga asawa nila ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho as OTW, Overseas Turkish Worker. Ang advantage niyan. Ang advantage po niyan, first, kasi malaki ang sinasahod ng mga OTW sa ibang bansa kasi sumasahod sila ng euro, dollar, at pound. So, ang kinikita nila doon ay hindi mo makikita kung dito ka magtatrabaho as construction worker sa bansang Turkey. Unless kung po ay mataas ang posisyon sa iyong kumpanyang pinagtatrabahuan o sa gobyerno, ayan, malaki po ang pasahod. Pero usually sa mga construction worker na nasa ibang bansa, kasi marami pong mga construction company na pag-aari ng mga Turko na nasa ibang bansa. So, malaki po ang kinikita nila doon. Tapos, umuwi po sila once or 2 times or 3 times a year dito sa Turkey para sa kanilang mga pamilya. Ang mga Pilipinang may mga anak, may
may mga nakatira sa kanilang mga in-laws. Nandito po sila sa Turkey, nag-aalaga ng kanilang mga anak kasi nag-aaral yung mga bata. Yung iba naman ay mga walang anak, so nakatira sila dito sa mga in-laws nila or nagbubukod sila ng sarili nilang bahay. Bakit nga ba nangingibang bansa pa ang mga Turko na nandito naman sila sa Turkey? Ang sinasabi ng mga to, mayaman ang bansang ito. Yes, mayaman ang bansang ito, pero hindi po lahat ng tao dito sa Turkey ay mayaman. So, konti lang din ang mayaman dito at marami ding mahirap at ang iba po nasa middle class. So, kailangan nilang mag-abroad para matustusan ang pangailangan ng kanilang pamilya. Marami pong opportunity sa kanila sa abroad. Bakit nga ba napapansin ninyo dito sa Turkey? 1 in 100,000 lang po or almost zero na ang mga nanay ang nag-a-abroad nangingimang bansa at ang mga tatay ang naiiwan din sa Turkey mag-alaga ng ibang anak. So far, wala pa po akong nakilalang may sitwasyon na gano'n. Yung lalaki nandito nag-aalaga ng bata at ang nanay ay nag-a-abroad at para kumita, para ipadala sa kanilang mga anak at asawang lalaki. So, dito, it is not the normal. Kasi usually, ang nag-aalaga dito ng mga bata ay ang mga nanay. Kung kayo po ay magkasundo ng inyong mga in-laws, wala pong problemang manirahan kayo dito sa Turkey kasama sila kung nagkakaintindihan kayo. Pero ang mapapayo ko lang usually, palagi na bumukod kayo ng sarili nyong bahay kasi makakapag-desisyon ka ng sarili mo, magagawa mo yung gusto mo at makapagluto ka ng pagkaing Pilipino kung nag-iisa ka lamang or bumukod ka ng bahay. Kasi pagkasama mo ang inyong mga in-laws, talagang mawiwindang ka kasi hindi nila masikmura yung mga pagkain natin. Hindi nila kaya yung amoy ng mga isda, ng mga daing, mga bagoong, hindi nila kayang sikmurain yun. Bibihira lang sa mga Turko na kumakain ng pagkaing Pilipino ang kanyang pamilya. So, medyo mahihirapan kang mag-adjust kung kasama mo ang iyong mga in-laws. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho dito at stay out ka or stay in ka din nagtatrabaho dito, medyo may advantage din po para sa iyo yun at para sa inyong mga in-law. Kasi, syempre, merong time para sa sarili mo at may time ka para sa pamilya mo. So, kung may mga anak ka, bumukod kayo ng bahay, kahit nasa abroad yung asawa ninyo, umuwi yan sila twice or 3 times a year para bisitahin ang kanilang pamilya. Kasi may bakasyon po talaga yan. Nasa rules yan dito sa Turkey, lalo na yung mga bansang may agreement between Turkey na kailangang bigyan ng 16 days off ang mga worker abroad or locals na magbakasyon para makapagpahinga. Kung ikaw po ay 50 years old na or ikaw 5 years na nagtatrabaho sa kumpanya, 20 days po ang off mo yan per year. Ang mga OFW, yung Pilipino dito sa Turkey ay nagtatrabaho sa mga kasambahay, nani or tagalinis ng bahay. Nagtatrabaho as teacher, nagtatrabaho sa mga kumpanya, sa mga hospital at sa mga clinics at mga tawag dyan, sa mga field. Kahit hindi po sila tinatawag nating OFW, marami po mga Pilipino ditong may mga sakahan ng kanilang mga asawa. So, nagtatrabaho sila sa farm, meron silang pataniman, meron silang hinaharvest at binibenta. May mga Pilipino ito nakapag-asawa ng mga mayayaman na may mga hotel, ang mga asawa nila ay mataas ang katungkulan sa mga kumpanya. May mga Pilipino ditong nakapag-asawa na may mga kumpanya silang textile, meron silang mga business, meron silang mga restaurants, meron silang garments na nagbebenta. Maraming Pilipino po dito sa Turkey na nakapag-asawa ng Turko na maganda din ang kanilang buhay at marami din ang hindi maganda ang kanilang buhay. So, dahil sa ekonomiya dito, hirap na yung iba na maghanap ng trabaho. Sa mahal na mga bilihin dito halos. Dati makabili kami ng karne na 2-3 kilo sa isang bilihan para sa kyofte. Ngayon talagang minimum 1 kilo na lang sa isang linggo. So, napakasakit, diba? Napakamahal. Lahat na ng bilihin ay nagmahal dito. So, paano na lang yung maraming mga anak na sa minimum wage earner yung kanilang silang mag-asawa. So, medyo mahirap at wala po silang bahay at nangunguhapahan ng bahay. So, sa mga Pilipino pong nakapag-asawa ng Turko at nakatira sa mga villages, advantage po yun sa inyo
kasi mas mura po ang mga bilihin doon kumpara po dito sa mga sa city center na sobrang mahal ng bilihin. So ayan po, ako po ay OFW, siya po ay OTW. So, pareho kaming mga overseas worker. Nagkakaintindihan kami, nagkakasama. So, marami din po sa mga kababayan natin na OFW at OTW ang kanilang asawang Turko. Nagsasama sila sa ibang bansa. Nagtatrabaho sila doon sa ibang bansa kasama ang kanilang mga anak. So, in the future, pag nag-retire din sila, future, pag nag-retire sila, uwi din yan sila dito sa Turkey para manirahan. Either, uwi sila sa Pilipinas para doon po mag for good na. So, usually po ang mga Turko ay umuwi talaga sa sarili nilang bansa. Dito sa Turkey, dito sa Antalya, gustong-gustong tumira. Kasi aside na dito, tingnan mo ang init ng araw, andyan lang yung dagat, ang lahat ng walking distance lang yung mga palengke, yung hospitalization, pag mayroon kang insurance or sigurta, syempre, hindi ka mamamatay dito sa bayarin sa hospital dahil halos 70 or 80% po yan ay libre at sagot po ng state. So, ayan po ang OTW at OFW. Siya ay OTW, ako naman ay OFW. Yeah!